Ngayon guys, sa video ito is i-review naman natin itong bagong ZTE 80. Earn up to $30 per 1,000 clicks on linkforties.net. Launch now. Dito sa baba is meron siyang 5G, PoE, LAN, LED at saka 2.4G na antena. Dito sa side is kanyang mga serial numbers at stickers. Dito sa top naman is ang kanyang dalawang set ng 5G at 2.4G na antena din. Dito sa likod is solid na bracket, pwedeng paikot-ikutin. Sa loob, itong napaka-solid na build ng kanyang PCB. Buong aluminum frame niya ay may PCB. Hindi tulad dun sa mga ibang na-review natin na ang liit-liit ng PCB niya, yung board niya. Ang liit-liit sa loob. Ayan. So, ayan yung kanyang LED at saka LAN. And then, yung kanyang mga antena, nilagyan natin ng waterproofing kasi umiikot kapag pinahigpitan mo yung kanyang mga antena. At itong cover niya is medyo ABS plastic siya, hindi aluminum. And then, dito naman is ginamit natin yung PoE splitter ni Sir Paulo Cabigaw para i-power yung itong buong AP, ZTE AP. Gamit yan ng 48 volts na PoE power niya. Pero 12 volts in. Ayan, kita nyo, napapower niya. Ganun kalakas. 12 volts yung isasaksak mo sa AC. I-out niya is 48 volts. Diba ang lakas? Then, ito is may naman, Ultimate CV. Yan, pinapower siya. Yan, nag-on na siya. Next, dito tayo sa setup niya. Admin lang. Ayan, kung makikita niyo parang sa sa mga routers na ZTE din. Ganun ang itsura niya. Then, yan lang yung mga laman niya. Parang ang konti. So, one connection. Yan, wala pa kasi nakalagay na internet. So, ganyan pa lang siya. Then, user interface. Yan. Ngayon kasalog po yung ginagamit niya for that time na ano yung mga naka-on, ano yung mga naka-off, anong channel, gano'n. So, madami siyang SSID. Yan, no? Bale, 32 SSIDs lahat yan. 16 sa 2.4, tapos 16 naman sa 5G. Ayan. Then, dito tayo sa network. Yan, one connection. IPv4, IPv6, bridge, at saka root. DHCP, PPPoE, tsaka static. Then meron siyang VLAN. VLAN capable siya, o diba? So parang router talaga siya. Then dito sa VLAN, network card 1 guys is yung 2.4G. Then network card 2 naman is yung 5G. Yan, so mode. Yan. Pwede mong piliin yung yung Philippines pag available. Dito available siya, so pwede natin piliin yung Philippines yun sa country or region. Then band, hindi mo pwedeng palitan. Then ito, pwedeng i-auto mo lang yan. Then sa may bandwidth, i-auto mo lang yan. Then sa MIMO niya, 3x3. Then yan, auto lang din. Then itong sa support rate, pwede mong i-check lahat kung gusto mo. Ako check ko lahat yan. Then sa channel is auto pa rin. Maximum clients, okay na yung 128. And then wala na. Ito, transmitting power, pwedeng 100% syempre. Dito, WMM, huwag mo nang palitan yung QoS type niya. Okay na yan. Then, pwede mo na siyang submit. Next, dito tayo sa SSID settings. Ayan, pag SSID 1 to SSID 16 guys is 2.4 yun. Hindi mo magagalaw yung network card. Pero pag lipat mo siya ng SSID 17, automatic nalilipat yun ng network card 2, which is the 5 GHz. Then dito sa VLAN niya, mayroon din siyang priority tulad sa mga 5v5. Then SSID name, doon ang papalitan mo. Next, security. Gusto mo siyang open system. So, isa-select mo yan, anong SSID, anong authentication niya, open ba or may password. Then dito sa rate limit, pag trip nyong lagyan ng limit yung mga bawat SSID nyo, okay lang din.
Yan, meron siyang ganong feature. Access control kung sino yung mga pwedeng mag-open nitong dashboard na to. Then associated devices, AP scanning. I think ito yung yung kung gusto mong makita kung ano yung mga malalapit na waves sa kanya, mga frequencies, ganun. Yan. So, trinay ko lang pero wala namang napakita. Kaya, wala. Hindi ko din lang siya nagamit. Then, dito sa sunod naman is meron tayong SSID real-time scanning. So, 2.4 GHz ba or 5 GHz? Yan, then dyan mo siya makita. Then, spectrum scan. Trinay ko din to. Kaso, ganyan lang siya. Hindi ko pa siya alam masyadong gamitin. So, you can leave it as it is naman. Kasi parang mga added features lang niya yan. Or, tama, added features niya. And then, WMM. Ayan. So, hindi ko pa masyadong alam gamitin to. So, then, channel auto switch. So, dito is pwedeng mag-adjust siya on startup or pwede siyang cycle. Nag-adjust ng kapag naka-auto ka. And, yan. Auto channel switch. Then, dito naman sa LAN is yung static niya. Yan yung static niya. In DHCP conditional serving pool kung gusto niyo dagdagan. Bawat SSID may sariling IP, di ba? Stig. Yan, IPv6. Then ETH management, ito yung maglalagay ka ng VLAN kung sino yung VLAN na pwedeng mag-access nitong dashboard na to. Yan, routing, static routing, dynamic routing, and then advanced VLAN. Yan, CPE switch. Yan, pwedeng i-on. Then next, manager frame rate. Huwag mo na lang galawin. Then throughput. Throughput tayo. Yan. So, I think dito mo makikita yung niya. Ipapakita niya dito. Then room balance. Then force room. Ito yung paglipat sa sa ibang EP. Then MCAS rate. Next, security tayo. Syempre, enable mo yung anti-hacking. Then yung firewall niya, mong ilagay sa high. Then, DNS, anti-hacking protection. Yan, di ba? So, kung medyo medyo mahigpit ka. Yan. So, ayan, nakalagay naman yung mga description niya. Then IP filter. Almost lahat naman ng mga ganyan. IP filter. And ito lang is nasa access point kasi siya. Yan, yung mga gusto mong i-filter or i-block, ganun. And MAC filter, whitelist, blacklist lang naman yan. Service filter, yung mga service ports na gusto mong enable, i-disable. O parang yan, naka-disable yung FTP, file transfer protocol. Yan, service control, yan. And lastly, ALG. Yan, pwede mong i-click lahat yan kung gusto mo. And then, dito tayo sa application rules. Universal plug and play. Meron din siyang DNS service. Kailangan niya ng domain name tsaka host. Then, QoS. O, diba? Meron siyang sariling QoS. Yan. Yan yung niya. Sarili niyang quality of service. Yan, queue management. O, diba? Okay, so meron siyang 8 na queue index. Okay, so SMTP. Ito yung time. So, ilagay mo dyan dapat is Taipei. Or kung may Manila. Yan, IGMP.
MLD snooping, LED control, naka-on. Yan, then sa administration is and default lang yan, mga default lang yan. Wala na akong ginagawa dyan, default lang. Okay. Security group, view, tree family, access table. Okay. So, mayroong read group tsaka write group. So, ang dami niyang guys, no? Ang dami niyang features. Ang daming kakalikutin. So, sa normal na na yung kumbaga galing ka sa Compass, gano'n is medyo madami masyadong kakalikutin dito. So, pwede mong sundan na lang yung yung video dun sa mga gusto mong palitan para hindi ka masyadong sumakit ang ulo. Ayan. Serial number. Kung gusto mong palitan siguro yung serial number. Then, log management. Ayan. Then, AP management. Ito yung dalawa yan. FAT tsaka FIT. Tignan nyo na lang kung ano yung FIT, ano yung FAT. Yan, yung AP name. And diagnosis. So, ito, almost lahat naman may ganyan. Yung diagnosis tsaka trace route. Then, sa help, ayan. Meron siyang tulad sa Huawei na meron siyang yung mga pag may mga hindi gumana, gano'n is basahin mo na lang dyan. Kumbaga ito yung niya, yung frequently asked questions na offline version niya. Naka-built-in sa kanya yan. So, ayan. Dito tayo sa ating, ayan, gumagana na siya. Connected sa Piso Wi-Fi. Pinangalanan natin siyang ETZ Piso Wi-Fi. So, connected na ako using Wi-Fi 5 soft. Ayan. So, pumunta tayo sa main Vendosa. Ayan, connected. So, ATH1. So, may internet na siya. Okay. Ito guys, pwede yung bawat SSID is ibang VLAN. Pwede yun sa kanya. Ayan. So, dahil nagpe-play na yung Uden Team IPTV natin is meron na siyang internet. Ngayon, next is syempre mag-buffer bloat tayo. Buffer bloat test. Ayan. So, test again tayo. Tignan natin kung ano yung result niya ng buffer bloat gamit ang ZTE. So, ilalagay ko sa description guys, o kaya sa comment section siguro yung yung exact model niya. Yan, nakita nyo naman, napaka-solid ng build ng access point na to. Aluminum frame, matigas. Tapos yung kanyang PCB at kanyang back ay napaka-solid. Kita nyo, ang daming capacitor yon, yung kulay blue. So, hindi siya, wala namang walang gamit guys na na lightning proof. Walang ganun. Pag tinamaan niya ng kidlat, kahit pa may grounding yan, masakit. Masakit sa board pag natamaan ng kidlat yun. So, ito is, hindi siya lightning proof. Pero solid yung kanyang yung build. Hindi naman siguro siya basta-basta tatamaan ng kidlat. Yan. So, malapit na matapos. So, meron siyang +4. So, bandwidth management ng yan 2. Ayan. A+. Lakas nga. A+. Then, sa fast.com, ito lang natin na yung speed ng Wi-Fi 5 default speed 2M. Yan. So, yan lang lumalabas dyan. 1.6 Mbps, 1.7. So, itong nabili pala natin guys is parang sample is kaya wala siyang PoE. Pero swak yung yung mga sa Compass na malalaki. Yung hindi yung Compass na like sa E314N, pwede din yun. Pero meron yung mga Compass na malalaki. Okay, so
YT tayo. Try natin sa YT. Ay, yun lang. Tulugan na. Play natin to. Spectrum Sportsnet, as always, is proud to present the NBA. Okay. 街の壊滅は免れないか。 Loading. Kahit pa paano. Nasa ano po yan guys, yung access points. In-game nasa yan labas. sa loob ng ating liga. Kaya naman bago tayo bumisita sa ating drafting phase ay bibisitahin muna natin kung anong mapa nga ba ang lalabas para dito sa game number 1. May mga hiling ba kayo bago lumabas? Okay. Tapos muna natin yung mga yan. Then, punta tayo sa Mobile Legends para i-test yung kanyang ping sa in-game. Hindi yung ping sa basta ping lang. So, in-game mismo. Ayan. So, i-add din ninyo kami guys sa mga mga naglalaro ng ML. Ayan. Okay, so ito try natin. Watch out for the ping kung ayos sa inyo or pasok sa inyo or okay ba yung kanyang ping. So, dito muna tayo sa network test. Tap to test. Okay, router latency 2 ms. Residential broadband 13 ms. Stop pa. Router latency, bumaba siya ng isa. Okay, so ayan. Check muna tayo ng mga updates kung ano pa. Ayan. Ay nako, sa ano natin siguro sa ano kayo maganda, rank siguro para seryoso yung yung laro kapag kasi brawl tsaka classic walang thrill. Yan, so rank ang laruin natin. Ayan, so ayan na siya. Okay, so dito is syempre hindi pa makikita yung kanyang latency. Tapusin lang muna natin to. The enemy is hitting. I must break the code. Your team is hitting. Time and tide wait for no man, nor girl. The enemy is hitting. Sanjo, please pick a hero. A lot of my enemies fall for my spear. The enemy is hitting. Let's play together. I see lots of prey. Your team is hitting. I am more than a weapon. Welcome to Mobile Legends! 5 seconds till the enemy reaches the battlefield. Smash them! All troops deployed! Glory shall be my crown. First blood! I shall always stand my ground. Never say die. My homeland is calling.
been slain. A king shall reign with righteousness and love. An enemy has been slain. An ally has been slain. Victory is near! Ally has been slain. Initiate retreat. Heed my command! Enemy reach level 4. Enemy reach level 4. Hear my cry! Attack! An ally has slain the I'm low on turtle. HP. The tougher the challenge, the sharper my spear. Request backup. Okay. Request backup. Loyalty, the shield of the kingdom. Request backup. Behind my shield! Ally has been slain. No one can stop me! Launch attack. Launch attack. Behind my shield! An enemy has been slain. I shall defend my kingdom to my last breath. An enemy has been slain. Launch attack. Okay. People, the backbone of a kingdom. Shah! Tear! Ha! No retreat! Ha! Tear! An enemy has been slain. Request backup. Tear! Shah! Victory is near! Has been slain. An ally has slain the backup. Launch attack. You destroyed a turret. Shah! They will regret this! Ha! Shah! Invaders! They're all dead. Launch attack. Never say die! An enemy has been slain. Shah! No retreat!
This is what invaded. You have been slain. The sun. Ally has been slain. An enemy has been slain. Launch attack. Our turret has been I'll destroyed. rise. Our turret is under attack. Team destroyed a turret. Initiate retreat. Request backup. Mega kill. Request backup. Okay. Heed my command. Turtle Slayer. Killing spree. Instant kill. Your team destroyed a turret. Death is the least of my worries. Behind my shield! The king's retribution! An ally has been slain. Ally has been slain. Unstoppable! Solo kill. Your team destroyed a turret. Charge with me! Our turret has been destroyed. Loyalty. Our turret is under attack. Understood. Behind my shield! Death is the least of my worries. Monster kill. Unstoppable! Victory is near! Request backup. No retreat! An ally has slain Lord. What made you a lord? Face me! The king shall reign with righteousness. Team destroyed a turret. Can't put a price on wisdom. Heed my command! Follow Lord. Legendary. Team destroyed a turret. Charge with me! No one can stop me!
Initiate retreat. Okay. No retreat! Monster kill. Destroy the turret. Your team destroyed a turret. An enemy has been slain. Launch attack. Okay. Request backup. Wise men adjust their strategies. An ally has slain Lord. Astonishing! Behind my shield! Victory is near! Your team Behind attack. my shield! An enemy has been slain. The backbone of a kingdom. The sun is falling. Victory! So, ngayon natapos din. Ewan ko kung yung network o yung player ang magaling.